Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa isang kuweba sa Palawan, may nadiskubring mga fossil na nagpapatunay na tumira doon noong unang panahon ang pinakamalaking wildcat sa buong mundo. Ano kaya yan? Ito ang mga piraso ng butong na diskubre sa Pilandok Cave sa Quezon, Palawan taong 2016. Sa loob ng ilang taon, mabusisi itong pinag-aralan ng mga researcher mula sa University of the Philippines, Diliman, National Museum of the Philippines, at Indigenous Palawan Community. At ayon sa kanilang pag-aaral, na nilathala kamakailan sa Cambridge Archaeological Journal, ang mga buto nagmula sa isang sinaunang hayop na nabuhay sa isla 20,000 years ang nakakaraan, ang Panthera tigris, na isang tigre. Ayon sa lead author ng study, ang archaeologist at associate professor ng UP School of Archaeology na si Dr. Janine Ochoa, ang Panthera tigris o harimaw kung tawagin ng ating mga kababayan sa Malaysia at Indonesia, ang pinakamalaking wildcat sa buong mundo. Ang halimaw sa Filipino, malamang ito ay hiram na salita mula sa salitang harimaw. Siya ay isang malaki, mabilis, malakas, at matalinong klase ng tigre. Ang mga nadiskubring buto ng Panthera tigris sa Pilandok Cave, patunay na may mga tigre ngang natural na nabuhay sa Palawan noong unang panahon. Sa Palawan lang siya natin nakikita. May kinalaman yon doon sa kanyang biogeographic history. Malapit kasi yung Palawan sa isla ng Borneo at noong matandang panahon ay meron ding tigre sa Borneo. So maaring nakatawid yung tigre mula Borneo hanggang Palawan. At sa siyam na piraso ng tiger fossil na kanilang sinuri, may napansin daw silang kakaiba sa tatlo sa mga ito. Meron 3 buto na nakakitaan natin ng bakas ng paghiwa o pagkatay. Base sa ganitong ebidensya, pinagpapalagay natin na maaring ginamit ng sinaunang tao sa Palawan yung mga bahagi ng katawan ng tigre, partikular maaring yung balat o paa, maaring may pagkilala yung mga sinaunang tao sa Palawan dun sa pagiging makapangyarihan ng tigre. Pero kung ano yung partikular na dahilan, hindi talaga natin matutukoy. Dagdag pa ni Dr. Janine, ang pagkakadiskubre sa Panthera tigris fossil sa Palawan, napakahalaga sa pag-aaral ng ating kasaysayan. Napaka-importanting discovery nito dahil una nga ito ang pinakamatandang ebidensya natin na nagkaroon ng tigre sa Palawan, 20,000 taon na ang nakakaraan. Ito ay matatagpuan sa lupaing ninuno ng mga Palawan sa Maasin, Quezon. At itong pagkakatuklas na ito ay napaka-importante rin para sa kanilang komunidad. Ito yung pinakamatandang archaeological evidence natin ng ganitong klaseng pagtrato o pamamaraan ng paggamit ng mga bahagi ng katawan ng tigre. Pero alam nyo ba, bago pa man nadiskubre ang mga Panthera tigris fossil sa Pilandok Cave, ang naturang kuweba tinuturing na isa sa pinakamahalagang archaeological site na matatagpuan sa bayan ng Quezon. Naging sentro ng pag-aaral ng mga archaeologists noon ang Pilandok dahil sa mga natuklasan ditong ebidensya na nagpapatunay na may mga modernong tao nang naninirahan sa kuweba 20,000 hanggang 25,000 years na ang nakakaraan o sa kasagsagan ng last glacial maximum ice age. Kabilang sa mga na-excavate o na-discover sa kuweba ang mga buto ng hayop na pinaniniwala ang kinain noon ng mga sinaunang tao. Pati na mga kagamitan nila sa pangangaso at pagharap ng pagkain na gawa sa shell at sa bato. Ang mga na-discover sa Pilandok Cave hindi lang pinasilip sa atin ang naging pamumuhay ng ating mga ninuno. Patunay din ng mga ito kung paano nag-a-adapt ang mga sinaunang tao sa extreme climate changes noong panahong yon. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Viral online ang video ng isang mangingisda ng mukha, dinikitan at pinuluputan ng pugita. Makalaya kaya siya sa sticky situation na ito? Maraming napakapit sa upuan na mapanood ng video ito kung saan ang isang mangingisda pilit na kumakawala sa pugitang kumapit sa kanyang muka. Kahit buong lakas ng hinihila ng lalaki ang katawan na braso ng pugita, tila ayaw nitong magpatalo. Kaya ginamitan niya ito ng pamalo. Hanggang sa tuluyan na rin itong kumawala.
Ang lalaki sa video, taga Puerto Princesa City sa Palawan, si Clarence. Grabing sakit sir, tas magamark yung parang ginasip-sip-sip-sip. Ito baga pula-pula yung mukha mo. At hindi lang daw si Clarence ang tila inatake ng pugita sa kanilang lugar. Maging ang kaibigan niya kasing si Jess, naranasan din ito. Sa video ito ni Jess, ginamitan na niya ng sagwan ang pugita. Matanggal lang ang pagkakapit nito sa kanyang muka. Habang tumatagal, pag hinihigpitan niya na yung yakap niya sa masakit na rin po kasi nilalaksan niya na yung pagsipsip sa balat. Pero bakit nga ba kinapitan ng pugita ang mukha ni na Clarence sa Jess? Puna ng iba, hindi kaya sinadya nila ito for the clout? Ang mga octopus ay may 8 arms o braso. Sa bawat isa nito may daan-daang suction cups o sucker. Halos 2/3 ng mga neurons ng octopus ay nasa mga arms nito. Dahil dito, kaya magsagawa ng simpleng galaw ang bawat arm nito kahit ito hindi direktang inuutusan ng kanilang utak. Meron ding special receptor sa mga ito na tumutulong sa kanila na matukoy kung nakakain o mapanganib ang kanilang hinahawakan. At alam niyo ba na kapag naputol ang isa sa mga ito, maaari itong muling mabuo sa paglipas ng panahon? Pag-amin naman ni na Jess at Clarence, sumasideline nga sila bilang vlogger. At ang ginawa nilang content, ang panguhuli nila ng pugita sa Palawan. Pag isda yung inuhuli namin, medyo malaki yung expenses. Kaya tumasama kami sa malaking bangka para manghuli ng pugitat. Pero gate nila, Hindi po yun sinadya, kusang nagkapit lang po talaga yun. sa tuwing may nahuhuli raw kasi silang pugita, kailangan daw kagatin ang bahagi ng ulo nito para manghina. Pero sa tuwing ginagawa nila ito, mapagkakataon daw na nanlalaban ng pugita. Kaya kumakapit ito sa kanilang muka. Hindi po talaga scripted yung video na ganon kasi po hindi mo talaga may iwasan kasi nakikita rin naman po sa video na sobrang likot talaga ng pugita kapag mahawakan mo na, tsaka isa pa, sobrang lakas din po talaga kumapit ng pugita. Pero napansin nyo rin ba na sa tuwing kinakat ni na Jess at Clarence ang katawan ng pugita, nag-iibang kulay nito? Paano at bakit nangyayari ito? Kapag kinagat o nasusugatan ang mga pugita, maaari itong pumuti o magmukhang maputla. Dahil ito sa special na cell sa kanilang katawan na kung tawagin chromatophores. Ang chromatophores ay naglalaman ng iba't ibang pigment na siyang nagbibigay kulay sa mga pugita. Kapag sila ay nabigla, natakot o nasasaktan, maaaring mag-utos ang kanilang nervous system na magsara o lumiit ang mga chromatophores. Kapag lumiit ang mga chromatophores, mas kaunting pigment ang nakikita. Kaya nagmumukhang puti o maputla ang kanilang katawan. Ang biglang pagbabago ng kulay ng kanilang katawan ay makakatulong para takutin at tinlangin ang mga predator. Paraan din nila ito para makapag-communicate sa kapwa pugita at para mahanap nila ang kanilang perfect mate. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia tungkol sa mga trending na balita. Lumipad ka ba kailan sa kalangitan ng United Kingdom ang isang kakaibang nilalang? It's not a bird, it's not a plane, kundi dragon? Abot langit ang pagkamangha ng mga taga-Glasgow sa United Kingdom. Nang sa kanilang kalangitan, ito ang kanilang namataan. It's not a bird, it's not a plane, kundi isang dragon. Mula sa impapawid, mapapansin ang mahaba nitong leeg at buntot. Pati na ang napakalapad nitong pakpak, pero hindi pa na ito totoo. Isa lang itong flying animatronic dragon. Ang animatronics ay isang mechanical o electronic model ng isang tao, hayop o karakter na kayang gumalaw gamit ang mga motor, sensors at computer controls. Sa kaso ng 13 kg animatronic dragon sa Glasgow na ginamit sa promotional display para sa isang series, meron itong 23 moving parts na nakakalat sa kanyang pakpak, ulo at buntot para maging realistic ang galaw nito. Nakakalipad naman ito na parang totoong dragon sa tulong ng mga kinabit ditong impellers. Alam niyo ba na walang iisang pinagmula ng alamat ng dragon? Halos magkahiwalay na umusbong ang kwento tungkol sa maalamat na nilalang na ito sa Europe, Asia, Middle East at Mesoamerica. Magkaiba rin ang tingin sa dragon sa silangan at kanluran. Sa Europe, madalas itong nilalarawan bilang isang mapanganib na halimaw na kailangan talunin. Maraming santo sa Europe na may kwento ng pagpatay sa dragon. Isa sa pinakasikat na halimbawa si St. George na ayon sa alamat pumatay ng isang dragon upang iligtas ang isang prinsesa at isang bayan. Sa China at iba pang bansa sa East Asia, ang dragon ay simbolo ng kapangyarihan, kasaganahan at swerte. Sa ancient China,
Ang dragon tinuturing na banal na nilalang at naging sagisag ng kapangyarihan ng emperor. Kaya tanging ang emperor lang ang maaaring gumamit ng dragon design noon. Tayo naman mga Pilipino, walang dragon na parang sa Europe o China. Pero may isang nilalang sa ating panitikang bayan at mitolohiya. Nakahawig daw ng isang dragon. Alam niyo ba kung anong tawag sa maalamat na nilalang na ito? Kuya Kim, ano na? Isa sa pinakasikat na nilalang sa mitolohiyang Pilipino na may hahambing sa isang dragon ang maalamat na Bakunawa. Para daw itong isang napakalaking ahas o dragon na may malalaking pangil at kaliskis. Ayon sa alamat, noong unang panahon, may 7 buwan na nagbibigay liwanag sa mundo. Pero ang 6 sa mga ito, nilamo ng Bakunawa. Kaya 1 buwan na lang ang natira. Sa tuwing may lunar eclipse, pinaniniwalaang sinusubukan muli itong lunukin ng Bakunawa. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, post o i-comment lang. #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Maraming natuwa sa viral video ng isang Philippine Eagle sa kagubatan ng Leyte. Ang tagpo kasing ito isang magandang senyales na si Lakpue tagumpay na naka-adapt sa wild matapos ang kanyang release. Sa videong ito na binahagi ng Philippine Eagle Foundation, makikita ang isang Philippine Eagle na tahimik na umiinom sa tubig sa isang ilog sa Leyte. Ang agilang ito, walang iba kundi ang ibong naging simbolo ngayon ng pag-asa. Matapos kasi niyang na-rescue at manatili sa isang facility sa loob ng mahigit 2 dekada, pinatunayan niyang maaring mamuhay muli sa kagubatan ang mga agilang gaya niya. Siya si Lakpue. 2 months old pa lamang nung si Lakpue nang siya'y ma-rescue sa Sarangani taong 2003. Dahil masyado pa raw siya nung bata at wala pang kakayahang mamuhay mag-isa, dinala muna siya sa Philippine Eagle Center sa Davao City. May nagtitip po sa kanya na animal keepers. And then may nag-aalaga po sa kanila, nag-clean po ng cage nila, and of course, hindi po mawawala yung regular check-up po. At makalipas ng 22 years, nitong March 21, 2025, bilang bahagi ng Philippine Eagle Reintroduction Program, mula Davao, dilipat si Lakpue sa Barangay Cagbana, Burawin, Leyte. For 6 months, nilagay po siya sa sa harapan po ng isang bukid para po makita at nasanay po siya sa environment niya, sa weather po ng Leyte, sa mga possible praise po niya. At nang makumpleto na raw ni Lakpue ang kanyang veterinary examination at malagyan na ng GPS tracker at radio transmitter, nitong September 30, 2025, si Lakpue muling pinakawalan sa kagubatan. Nung nirelease po siya, medyo natawa po kami sa kasi nga he's 22 years old, pero yung behavior niya po is pang juvenile. Meron po talaga kaming ginawang everyday post-monitoring po para talaga mas mabantayan. Unti-unti po ngayon, super malayo na po siya sa enclosure niya, nakakahanta din po siya. So it's a really good sign. Si Lakpue, tinuturing ngayong isa sa mga apex predator sa kagubatan ng Leyte. Nakakatulong siya sa pagbalanse ng isang forest habitat. Nakakatulong siya na makontrol kung ano yung mga potential prey items yung population nila. Kung dumadami, for example, yung mga ahas na malalaki na favorite nilang kinakain, yun yung kanilang hinahunting. So in short, merong balance sa ecosystem. So, yung kanyang journey ng Philippine Eagle Foundation sa pakikipagtulungan ng maraming ahensya ng gobyerno at mga NGOs and mga scientists and researchers na very important sa kasaysayan ng conservation ng Philippine biodiversity. Long-term rin, yung ating responsibility na gusto nating mapanatili na merong Philippine Eagle sa ating mga kabundukan at sa wild. Pero alam niyo ba na sa mahabang panahon, ay isang species ng agilas na pinaniwala ang kamag-anak ng Philippine Eagle? Kuya Kim, ano na? Ito ang Harpy Eagle ng Central at South America na pinaniniwala ng mga siyentipiko na malapit na kamag-anak ng ating Philippine Eagle. Ang mga Harpy Eagle kasi malaki ang pagkakahawig sa Philippine Eagle. Pareho silang may malalapad na pakpak, malalaking talons at kayang mag-hunt sa masusukal na kagubatan. Pero ayon sa genetic studies, mas malapit ang mga Philippine Eagle sa snake eagles o yung mga agilang kumakain ng ahas at iba pang mga reptile. At sa haba ng panahon, sila ay mas lumaki, mas lumakas at mas nag-adapt. Kaya isa na sila ngayon sa pinakamagaling na mandaragit sa kagubatan.
Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Sa gitna ng iniindang tagtuyot sa Europa, bumabari ng level ng tubig sa isang sikat na ilog doon. Dahil dito, may tumambad na remains ng isang sinaunang nilalang. Kuya Kim, ano na? Dahil sa nararanasan ngayong heat wave ng mga taga-Europe, ang water level sa second longest river sa Europa, ang Danube River, patuloy na bumababa. Pero dahil sa pagkakatuyo ng ilog, isang sekreto ang tila umahon. Sa bahaging ito ng Danube, na dumadaloy sa Ryahovo village sa bansang Bulgaria, may nadiskubre mga residente ng mga buto ng isang hayop. May lower jaw, rib bone, at dalawang tusk na parang sa elepante. Agad nila itong pinagbigay alam sa mga otoridad. At ayon sa kanila, ang nadiskubre ng mga residente, posibleng mga buto ng isang ancient mammoth. Kuya Kim, ano na? Ang ancient mammoth ay isang sinaunang giant mammal na kabilang sa pamilya ng mga elepante. Meron sila mga curved tusk na maaring umabot sa higit na 4 na metro ang haba. Ang ilang uri ng mammoth, gaya ng woolly mammoth, may makapal na balahibo na siyang nakatulong sa kanilang makasurvive noong Ice Age. Nabuhay ang mga mammoth sa iba't ibang bahagi ng Europe, Asia at North America. Humigit kumulang 5 milyong taon na ang nakakaraan. Karamihan sa mga mammoth nawala sa pagtatapos ng huling Ice Age o 10,000 years na ang nakalipas. May maliit na populasyon naman ng woolly mammoth na nakaligtas hanggang humigit kumulang 4,000 years na nakakaraan. Ang mga buto naman ng mammoth na natagpuan sa Bulgaria, patuloy na pinag-aaralan ng mga eksperto para matukoy kung saan ito nagmula at kung gaano ito katanda. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.